Okay, this is Thursday, November 30, no? Late upload, daily episode 30, 30, 30, 31, and 30, 32. Tignan natin kung ano yung last day of November na nangyayari sa inyo ngayon. Kuha tayo dito ng tatlo. Una, authentic. Nay. Pangalawa, magic. And pangatlo, assertive. Alam mo, ayun na yun, no? Lumabas na eh. Ito yung punto ng buhay na sinasabi ni Universe sa katapusan ng November, kailangan mong magpakatotoo. Kailangan mong aminin sa sarili mo na may mga tao na nakikita ang totoo sa buhay mo. Kaso ikaw mismo, pilit mong itinatatwa, pilit mo pinapaniwala sila na masaya ka pa, okay ka pa, kaya mo pa, na hindi ka papagod. Pero deep inside, no, andun ka na sa punto na nakakapagod na. Andun ka na sa punto na napagod na ako kakahabol ng success sa buhay ko. Maganda naman trabaho ko. Okay naman sahod ko. No, nakakabayad naman ako ng bills. Kahit papaano, nakakapag-share ako sa mga pamilya ko. May mga ganun. And then, magtataka ka, bakit? 'Di ba? Bakit hirap ako makapag-ipon? Hirap ako makapag-move on? Hirap akong magkaroon ng appreciation sa sarili ko because of this second card, no? Na yung katotohanan kasi, yun yung pinakamasakit sa umpisa, 'di ba? Halimbawa, ito yung pagiging totoo. Kung ikaw yung tipo ng tao na nagmahal ka ng todo, no? Siyempre, kapag iniwan ka, nandun ka na sa punto na masasaktan ka, umiiyak ka, na parang akala mo mamamatay kapag iniwan ka, na akala mo parang wala na, gumuho na mundo mo dahil iniwan ka. And then, yung hinihintay ni Universe, yung twist na mangyayari sa buhay mo, by the time na nandun ka sa punto ng healing process, no, by the time na na-realize mo na ay okay pala, na okay lang din pala na iniwan niya ako, okay lang din pala na mag-isa ako, kasi na-appreciate mo na sarili mo, na-appreciate mo kung ano pa yung natira sa'yo. And that's the truth. Kailangan mo kasing harapin, minsan yung taong minahal mo, hindi talaga yung taong para sa'yo. Yung taong hindi mo inaasahan na dumating sa buhay mo, minsan yun pa, yun yung destiny mo. So, di ba, minsan kung yung ibang tao sasabihin nila, alam mo, dinaan lang kami dito sa biruan. Nagkakilala lang kami sa isang office or nagkakilala lang kami sa mall or kahit saan. And then, everything's changed, everything switched, everything turned into sparkles and everything, yung ando doon na yung gumagaan lahat, no? Pero, yung sa likod nun, kasi hindi lahat single, hindi lahat malaya. Yung iba, na itali na sa kasal, bago nila natagpuan yung totoong para sa kanila. Bago nila natagpuan yung soulmate nila, yung destiny nila, yung forever nila. Kaya nagkakaroon ng issue, di ba? Ngayon, kung babalikan natin itong unang baraha, yung pagiging totoo mo, pagiging ikaw, at yung pagiging authentic mo, ito yung punto na sasabihin mo sa sarili mo na kailangan kong tanggapin kung ano man yung kahihinatnan ng lahat-lahat ng desisyon ko kasi ginusto ko. 'Di ba? Kung dumating sa punto na yung desisyon mo ay nagdulot ng kabiguan sa iyo, kapalpakan sa sa buhay mo, kapalpakan sa trabaho, admit it. Yun lang yun. You have to admit the reality and then be good enough to face it and then switch and then do the transition. Ito yung, hindi naman lagi nakakakaya ng tao bigla-biglang nagkakaroon ng transition. Kasi, lalong-lalo na emotion, lalong-lalo na pera. Kasi hindi lahat mabilis makahanap ng pera.
Hindi lahat malaki ang sahod. Hindi lahat ng tao kumpleto ang pagkain sa hapagkainan. Hindi lahat ng tao, generally, parang hindi pare-pareho. May mga taong may problema sa pag-ibig pero sapat sa pera, okay sa trabaho. May mga tao namang kumpleto sa lahat-lahat pero hindi sila okay emotionally sa siblings nila, sa family nila, or sa in-laws nila. Yung iba naman, they have both problems. Hindi sila tanggap ng in-laws, hindi pa maganda yung takbo ng trabaho, hindi pa maganda yung sinasahod, may mga ganon. So, kung saan kayo banda naka-resonate sa mga videos ko, yun yung para sa inyo. At yung kailan nyo ito napapanood, yun yung para sa inyo talaga. Pero yung pinakapunto dito at pinakabuod ng episode na ito sa araw na huling araw ng Nobyembre is, magpakatotoo ka. Kasi wala nang pinaka maganda yung isang tao na marunong tumanggap ng kabiguan, bumangon at lumaban muli sa buhay. Kung yung taong tanggap yung mga sarili niyang pagkakamali, sarili niyang kabaluktutan sa desisyon sa pag-ibig, no? Pero kung kaya mo namang ituwid mo, no? Pero kasi minsan may mga signs na tayo na hindi na maitutuwid, parang puno din, na kapag yung puno nakabaluktot na, hindi mo na siya kayang ituwid. Ganon din yung tao. Kapag yung tao matanda na, hindi mo na kayang ituwid ang ugali nun. Kaya pag ikaw isang magulang, ihubog mo na yung anak mo habang bata pa, habang malambot pa siya. Kasi pagdating ng punto na nasa teenage years na siya, ito yung chapter ng buhay ng anak na napakadami ng impluwensya. And then dito nagugulo ang buhay nila dahil hindi pa nila alam ang lawak ng lahat, 'di ba? Ng buhay. Kasi andi dito yung puppy love, crush, yung temptation doon kasi ando doon yun. So nasa magulang lahat-lahat yun kung gaano siya karesponsable. Kung ano man yung kinahinatnan ng anak mo sa bandang huli, bahagi nun magulang, no? Kasi kung ano yung tawag nun, 'di ba pag nagtanim ka ng palay, iniingatan mo na walang peste para gumanda yung bunga. Ganon din ang isang pamilya. Pero minsan sa isang bundle ng palay, minsan merong parte doon na nalalanta, natutuyo. 'Di ba yung ginagawa nila, nagka-cut sila doon, tinatanggal nila yon para hindi na lumawak yung sakop ng parasites. Ganon din sa isang mag-asawa. Kung hindi na kayo masaya, no? It's either the haligi ng tahanan or ilaw ng tahanan ang may pagkukulang at pagkakamali. Kailangang i-cut. Huwag mo nang paulit-ulit na hayaang apakan pagkatao mo, no? Apakan yung prinsipyo mo sa buhay, apakan yung buong ikaw. Kasi may mga taong sobra-sobra magmahal na kahit sinasaktan, binubugbog, minumura, tanggap pa rin nila. Ang hindi nila alam, yung epekto nun sa kabataan, na nakakita nila naging normal sa mata ng mga anak na sinasaktan ikaw. Though na merong mga anak na alam nilang mali yan, pero by the time na sila rin nagkaroon ng family, ginagawa din nila yun. Kasi nakita nila habang lumalaki sila. And the way you speak, the way you respect other people, ginagaya ng mga anak. So kung ano man yung pag-uugali nila, doon yun galing sa magulang, galing sa bahay nila. Kaya huwag kayong magtaka. Kung minsan, laging sinisisi, saan ka ba nagmana? Sa magulang mo o sa ibang tao? May mga ganon. So proceed tayo sa special episode natin. Thank you.